forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone. Kumusta mga kaibigan? May bagong pag-uusapan na naman tayo ngayon. Pero bago nga yan, ay huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-click na rin ang notification bell para lagi tayong ma-inform sa mga interesting basketball updates. Shoutout nga pala kay Tonyo Bautista at RJ Canoy, mga bumili ng sapatos, at maraming salamat sa inyo kaibigan. Habang ang Los Angeles Lakers ay nagkaroon ng NBA's best record, ngunit ang isa sa kanilang top players mga kaibigan ay hindi nga naging masaya mula sa kanyang mga nakaraang performance. Itong si Anthony Davis ay prangka ngang sinabi sa sarili mga kaibigan habang siya ay kaharap ang mga reporters matapos nga ang isang pagkapanalo laban sa Milwaukee Bucks sa score na 113-106. Sa ngayon nga raw, ayon kay Anthony Davis, na siya nga raw ngayon ay gulong-gulo sa sarili. Tila isang bagay mga kaibigan na siya ay isang baguhan mula sa paglalaro sa basketball. Hindi nga raw niya kayang gumawa ng mga shots, maging ang makagawa ng mga free throws. Ngunit ang kanyang aggressiveness nga raw ay naging post-up threat naman, at ang kanyang pag-atake sa paint ay ang nagpaintulot sa kanyang mga kasamahan para maging bukas ito. Itong si Davis mga kaibigan ay napahintulutan lamang ang sarili na makapag-score ng 20 below points mula sa kanyang huling 5 laban. Ito na ang pinakamataas na streak simula pa man noong 2018 to 19 NBA season. Ang 7-time All-Star ay nakapag-shoot ng 38% at nagawa lamang niya ang 63.6% mula sa free throw attempts sa loob ng huling 3 laban. Sa kabila sa magaspang na shooting stats na ito, itong si Davis naman ay nakapag-contribute sa ibang paraan dahil siya rin naman mga kaibigan ay nakapag-average ng 9.8 rebounds at 4.2 assists during sa kanilang 5-game stretch. Bilang testamento para sa roster ng Lakers, nakuha nila ang 4-1 winless record para sa stretch na ito. Sa ngayon, ang reigning NBA champion mga kaibigan ay naging 12-4 overall mula sa kanilang standing sa Western Conference, at pinangunahan nga nila ang liga na may average margin na may 9.9 points mula sa kanilang bawat pagkapanalo. Gayunpaman mga kaibigan, ang pagkapanalo ng Los Angeles Lakers laban sa Milwaukee Bucks ay nagpapatunay na naman mula sa tinaguriang The King, kung saan nagkaroon nga ito ng brilliant performance laban kay Giannis Antetokounmpo, at siya nga ay nakapagsalita mula sa isang debate patungkol nga sa league's best player. Ang laban ngang ito mga kaibigan ay ang unang pagkakataon na magharap itong si LeBron James at Antetokounmpo simula pa man noong nakapagtapos itong si LeBron James ng pangalawa mula sa MVP voting last season, kung saan hindi nga ito umayon mula sa 4-time NBA champion na siyang paniniwala niya sa sarili mga kaibigan na nararapat lamang siya na makatanggap ng maraming boto. Laban kay Giannis at sa Bucks mga kaibigan, itong si LeBron James ay nakapagtapos nga ng game high na may 34 points, 6 rebounds at 8 assists. Nagawa niya ang 13 out of 25 shooting mula sa field, kabilang na nga rin rito ang 6 na 3-pointers sa loob lamang ng 38 minutes. Itong si Giannis Antetokounmpo na siyang nakuha rin ang Defensive Player of the Year award noong huling season ay pinangunahan rin ang Bucks sa labang ito na may 25 points, 12 rebounds at 3 assists. Ngunit ang Greek Freak ay nakapag-committed rin ng 9 turnovers, at habang nagpapatuloy ang laban, itong si LeBron James ay ang nagkaroon ng mga biggest plays. Ang pagkapanalong ito ay ang nagbigay para sa Lakers ng 12-4 winless record, at ang team ngayon ay napanghawakan ang number 1 seed mula sa Western Conference na may half game ahead sa koponan ng Utah Jazz at ng Los Angeles Clippers. Ang Milwaukee Bucks, bagaman mga kaibigan, ay nahulog na sa 9-6 winless record, at nakuha na nga nila ang kanilang first back-to-back losses sa season ito, bagaman sila pa rin ay nananatiling pangatlo mula sa Eastern Conference. Matapos nga ang labang ito, nilinaw nitong ni LeBron James na ang usap-usapan noong huling season mula sa MVP voting
ay wala sa kanyang pag-iisip nang makaharap nga nila itong si Giannis at ang Milwaukee Bucks. Dahil ang focus nga raw niya ay ang manalo ang Lakers, na kung saan nakuha na nga rin nila ang 8-0 win-loss record mula sa kanilang road trip sa seasong ito. Ayon pa nga kay LeBron James, hindi nga raw ito tungkol mula lamang sa individual na karangalan. Ang lahat nga raw na ito ay patungkol lamang sa team success, at ito lang nga raw ang mahalaga sa lahat. Gusto lang nga raw niyang makapaglaro ng maayos at tulungan ang team na manalo sa lahat ng mga opponent. Ngunit maliban sa mga team success mga kaibigan na tinutukoy nga niya ngayon laban sa Milwaukee Bucks, itong si LeBron James ay nagkaroon pa rin ng strong case patungkol nga kung sino ang nararapat na makakakuha ng MVP award sa seasong ito bilang pang-5 beses sa kanyang karir. Sa ngayon ay hindi pa nga rin naging malinaw alinman kina LeBron James or Giannis Antetokounmpo ay ang siyang mananalo ng MVP award sa pagtatapos ng seasong ito, dahil marami na ngayon mga kaibigan ang sumasali sa conversation na tulad na lamang nina Joel Embiid, Nikola Jokic, Kevin Durant at Luka Doncic. At isali mo pa nga rin dito ang umaahon na si Stephen Curry na siyang nag-emerge ngayon mga kaibigan bilang mga contenders para sa award na ito. Speaking of Los Angeles veteran mga kaibigan na si LeBron James at Kevin Durant, ang dalawang players na ito mga kaibigan ay nagmalasakit mula sa lumilipad na criticism ngayon na siyang nagmula mula sa former Laker player na si Shaquille O'Neal, na siyang nagdirektang nagsabi mga kaibigan para sa Utah Jazz guard na si Donovan Mitchell. Ang controversy ay nagsimula noong si O'Neal mga kaibigan ay na-interview itong si Mitchell, at sinabi nga nito na ang guard ay hindi sapat ang abilidad para dalhin nga raw niya ang Utah Jazz sa mataas na level. Mr. Shaq, I said tonight that you are one of my favorite players, but you don't have what it takes to get to the next level. I said it on purpose. I wanted you to hear it. What do you have to say about that? All right. That's it. That's it? All right. That's it. Okay, cool. I mean, I wanted you to hear it. I've been hearing, Shaq, I've been hearing that since my rookie year. You know, I'm just going to get better and do what I do. Good. At the end of the day. Well, that's what I wanted you to hear you say. At ang salitang ito na siyang nagmula kay O'Neal mga kaibigan ay para na ring isang sampal sa muka nitong ni Spider-Man. At dahilan nga dito, ang dalawang superstars ay ipinagtanggol nga itong si Mitchell mga kaibigan, at nanguna nga dito itong si Kevin Durant, na siyang nagsabi mga kaibigan na dapat i-enjoy na lang nitong ni O'Neal ang kanyang pagretiro, dahil ang lahat ng mga young players nga raw ay mayroong mga coaches na kanilang sinusunod sa bawat laban, at ito nga raw ay tinatrabaho nila araw-araw. Hindi rin naman nagpauli itong si LeBron James, na ayon sa kanyang post mga kaibigan na mayroon nga raw pagkakaiba sa pagitan ng constructive criticism at soft hating, bagaman nakita nga raw niya ang dalawang ito mula sa sinabi nitong ni Shaquille O'Neal. Ngunit para sa kanya, ang narinig nga raw niyang ito ay halos pagkamuhi, dahil maririnig mo nga raw ito kung paano niya ito dinideliver. Ang limitadong response nitong ni Mitchell mga kaibigan ay walang duda na mayroon itong tinatagong irritation mula sa opinion nitong ni O'Neal, dahil mai-consider rin naman mga kaibigan na ang Utah Jazz guard ay nade-develop na patungo sa isang NBA standout. Bilang patunay mga kaibigan, during sa first 3 seasons nitong ni Mitchell, ang Utah Jazz ay naidala nga niya sa Western Conference Semifinals sa panahon ng kanyang rookie season noong 2017-18, at pagkatapos nito, na-eliminated nga sila sa playoff during sa next 2 seasons. Gayon pa rin mga kaibigan, ang criticism nitong ni O'Neal ay tanaw pa rin na hindi katanggap-tanggap. Isinasaalang-alang na itong si Mitchell ay isa lamang muka ng Jazz regular lineup, at siya ay nakaharap sa mga mabibigat na teams, na siyang nag-uumapaw rin naman mga kaibigan ang mga talento. Ang komento nitong ni LeBron James at Kevin Durant ay tila isang bagay na nakakatulong para makapag-offer ng some payback patungo kay Mitchell. Para sa karagdagan, ang offered na ito ay nagpapakita ng respeto mula kay Mitchell bilang isang player, na siyang ipinagtanggol mga kaibigan ang hindi kaaya-ayang komento nitong ni Shaquille O'Neal. They said, don't fall, don't fall
forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look